Hi guys, it's me Erica. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is gagawa lang tayo ng reaction video about dun sa music video ni Moira De La Torre na Paubaya, which is very trending ngayon, and madami akong nakikita na nagpo-post ng mga comments nila sa Facebook page. So ngayon gagawa naman tayo ng reaction video and i-share ko sa inyo yung comments ko kung ano yung thoughts ko about sa video na yon. So yun. If you're interested, then please keep on watching. So yun guys, dito ko na siya papanoorin sa phone ko, which is dito, and yun. Let's start! Joshua, do you take Julia to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. So dito sa first part is pinapakita niya yung mga memories nila together, kung ano yung mga magagandang memories nila na nagawa together. Parang di siya naging enough, ganon, kasi nagbago na nga yung lahat ng... Siguro nagbago na silang dalawa sa isa't isa, ganon, and hindi na sila naging sapat para sa isa't isa. Parang... So, yun, kailangan pag once na nagbago yung isa man sa inyo sa isang relationship, kailangan mong sabihin yun. 'Di ba? Sabi niya, bakit hindi mo sinabi nung una pa lang? So, kailangan sabihin natin sa partner natin or sa mga mahal natin sa buhay na nagbago na siya, kailangan hindi na siya yung tulad ng dati, nung nakilala ko siya, ganito, ganyan. And parang physically nandyan siya sa tabi mo, pero your heart or emotionally, iba yung gusto mong makasama, hindi siya ganon. So dito sa part na to is ang ganda lang ng scene nila, and ang ganda ng scene nila na nakasakay sila sa motor, nagjo-joyride, parang ganun, and masaya lang sila sa isa't isa. Makikita naman natin sa mga mata nila kung gaano sila kasaya, 'di ba? So yun, may mga tao talagang naghahanap ng explanation or kung ano yung reason bakit saan ako nagkulang. Binigay ko naman yung lahat sa'yo, 'di ba? May mga ganon na hindi nabibigyan ng answer or kasagutan kasi nga siguro takot yung isang tao na sabihin yung totoo dun sa partner niya kasi ayaw niyang masaktan, pero at the same point nasaktan niya na nga kasi naghanap na siya ng iba. Oo, yun. Yun din yung masakit sa part na hindi man lang natin nakita na ayaw na ng partner natin sa atin, or wala man lang tayong ka-idea na ayaw niya na pala sa atin and bigla na lang siyang aalis, 'di ba? Yun yung masakit. Yun nga yung sinasabi ko lagi, ikaw yung kasama niya mismo, pero iba yung gusto niyang makasama or iba yung hinahanap-hanap niyang makasama. So, sobrang sakit niyan. Sobrang sakit niyan. Oo, yung masaya ka sa feeling niya, yung masaya kayo sa isa't isa, pero yung totoo is hindi siya masaya, or parang pinapakita niya lang na masaya siya sa'yo para hindi ka ganun
masaktan, which is very painful. At dito sa scene na to is nag-propose na nga siya kay Jules, which is yun, nag-propose ka sa isang tao pero yun yung masakit eh. Nag-propose ka sa kanya pero at the end hindi pala siya yung makakatuluyan mo, and every time naman na once na nanggaling tayo sa isang relationship is ayaw nating masaktan yung isang tao, kaya pinapaubaya na lang natin. So dito sa part na to guys, Sobrang ganda niya, as in wala akong masabi sa kanya, ang ganda niya. So, sa part na to is doon na siya maglalakad sa aisle, and yun yung pinakapangarap ng mga babae and pangarap also ng mga lalaki na once na nakita nila yung mapapangasawa nila is na naglalakad na sa aisle, is doon sila mapapaluha, and doon nila maaalala lahat ng mga memories, magagandang memories, yung every breakup, mga masasamang memories na nangyari sa relationship nila is magsising in sa utak nila, and doon masasabi siguro nila na oh God. o diba guys, nagsising in na sa kanilang dalawa habang naglalakad yung babae sa aisle. Nagsising in sa kanila yung mga magagandang memories, yung mga masasayang memories na nangyari sa relationship nila, which is nakakakilig. Magiging nanay ng mga anak mo is iniwan ka pala sa ere or iniwan ka sa mismong kasal nyo. Yun yung pinakamasakit. Kasi bakit sa mismong kasal pa natin mo ako iniwan? Pwede mo namang nung nag-propose na ako sa'yo sa engagement. Nung nag-propose na ako sa'yo is pwede mo namang sabihin no, na ayaw mo pa, hindi ka pa ready, or hindi mo ako nakikita bilang mapapangasawa mo or makakasama mo in the future. Bakit sa mismong kasal pa, di ba? Sobrang sakit nun kasi sa mismong kasal pa nila talaga nag-walk out yung girl. I'm sorry. So dito na nagpapaliwanag siguro si Julia, and nagsusorry siya sa nagawa niya, and yun. I'm sorry. Josh. I'm sorry na pagod ako. I'm sorry na wala ako. Natakot ako kasi hindi kita mahanap doon. Binigay ko sa'yo lahat, naubos lang ako. Ay, sorry, nasaktan kita. So, si Julia, sabi niya, napagod siya, nasaktan siya, and siguro hopeless siya that time, and hindi niya makita si Joshua, or hindi. So, sabi ni Julia dito is napagod siya, siguro naging hopeless siya that time, and hindi niya makita si Joshua, which is siguro yun yung reason niya bakit siya umalis isang relationship, kasi nahanap niya or parang
mas may pumuna sa isang tao, sa kanya, which is hindi napunan ni Joshua. So yun, wala siya sa mga panahong nasasaktan siya at nagiging hopeless siya. So yun. Sorry. Sorry kung wala ako nung mga panahong kailangan mo ako. Sorry kung Grabe, ang galing ng body language ni Julia Barreto. Yung parang pag-iyak niya, yung facial expression niya, yung body language niya. Parang akmang-akma dun sa talagang video na, or sa scene na talaga na to, which is yun nga, nagpapaliwanag silang dalawa sa isa't isa. So yun, kuhang-kuha niya talaga yung isang, so ang galing niya. Ang galing niya, ang ganda niya na nga, yun. wala ako nang kailangan ng mga kapitan. Sorry kung hindi kita na-protektahan. Di man lang kita na-protektahan. Takot ako. Sobra. Pero gusto ko nandun ako. Gusto ko nandun ako nung nasasaktan ka. Pero wala. Siguro dahil alam mo na rin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Yun yung masakit, yung lalaki na mismo na yung nagsabi na alam niya daw na hindi na talaga sila para sa isa't isa. So yun, sobrang sakit lang kasi sa lalaki mismo sa kanya or sa lalaki mismo nanggaling yung salitang yun. Sinubukan naman natin, diba? Lalaban naman natin, diba? Tried. Gusto ko mag-thank you sa'yo sa lahat ng memories na binigay mo sa akin. Hindi man natin nagawa yung mga pangarap natin. Masaya na ako sa mga pinagsamahan natin. Masaya ako na masaya ka. Gusto ko maging masaya ka rin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Olga, gusto ko malaman mo na pinapatawad kita. Pinapatawad din kita.
mahal ko. Take care of yourself. You need to. Ako yung nauna, pero sa ang wakas ay kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap laban ang tinadhana. Sa kanya. So, dito sa part na to guys, hindi na ako nakapagsalita masyado kasi pinanood ko talaga. Actually, napanood ko na to 2 times na. So, sa first time kong pinanood to, sobrang hagulgol ko and sobra yung iyak ko. Kaya siguro naubos na yung luha ko doon. And hindi na ako masyadong nakayak ngayon kasi yun. Ang gusto ko... So, yun guys, ang na-realize ko lang sa video na to is, sabi niya siya yung nauna, pero hindi siya yung wakas or hindi siya yung for life mo. May mga ganun na scenario na siya yung naging first love natin, pero hindi siya yung naging hindi siya yung pang future natin or pang for life natin. And sobrang sakit nun guys kasi siya yung akala mo na magiging kasama mo sa pagpapalaki ng mga anak nyo, sa mga pangarap na binuo nyo high school pa lang, kung high school kayo nagkakilala or college. Siya yung gusto mong makasama and siya yung kasama mo magplano ng future mo. Pero darating at darating yung panahon na susuko kayo sa isa't isa kasi hindi nyo na naiintindihan yung isa't isa or madaming nagbago sa inyo either sa partner mo or sa'yo, and yung changes na yon is hindi nyo matanggap at hindi kayo maging swak sa changes na yon, and hindi nyo na maintindihan yung isa't isa or madami ng problema na pumapasok sa relasyon nyo na hindi nyo ma-handle. Pero alam niyo yung sobrang sakit doon guys, yung matagal kayong nagkasama, matagal kayong naging mag-boyfriend, girlfriend, andun na yung mga madaming problema na nalampasan nyo, yung mga masasayang bagay na ginawa nyo, yung mga travel, yung mga memories na binuo nyo, yung mga pangarap na gabi-gabi pinag-uusapan nyo, yung mga night talks, yung mga malalalim na usapan na gusto nyong, and then yung mga bagay na gusto nyong mangyari at gawin in the future, yung magkaroon ng magandang bahay, ganon. Madami kayong mga pangarap na gusto nyong gawin, pero at the end of the day, is hindi nyo nagawa yun kasi dahil lang sa isang reason na nagbago kayo or naghanap ng maraming reason yung isang tao kung bakit siya sumuko sa isang relasyon. Yung sobrang sakit sa part na yun na binuo mo siya or binild mo siya bilang isang tao na akala mo, binild mo siya na maging better, and ikaw yung bumuo sa kanya, ikaw yung nagpatibay sa kanya, na akala mo siya na yung magiging partner mo in the future, pero parang binubuo mo siya para sa ibang tao. Yun yung pinakamasakit sa part na natutunan ko sa music video na to, or na realize ko sa music video na to. So, para sa akin guys, kung mahal niyo yung isa't isa, kung talagang totoo, kung talagang pure yung pagmamahal niyo sa isa't isa, huwag niyong papakawalan yun, ipaglaban niyo kahit anong mangyari, kasi at the end of the day, masasabi niyo sa sarili niyo na kung ayaw niya na talaga, kung hindi na talaga niya kayo mahal, masasabi niyo sa sarili niyo na pinaglaban ko siya, ginawa ko yung lahat para ma-save yung relationship namin, pero
ginawa ko yung lahat para masave yung relationship namin, pero ayaw niya na talaga and wala na akong magagawa doon. At least, I tried my best. Ginawa ko yung best ko para kumapit siya at magstay, maging strong at magstay siya sa relationship namin, pero hindi na ako yung may problema doon. So, masasabi ko lang guys, as long as mahal nyo at totoo yung pagmamahal nyo sa partner nyo, as long as na nagpapakatotoo kayo sa isa't isa, ipaglaban nyo lang sila and wag na wag nyo silang bibitawan kahit anong mangyari. So, yun. Yun guys. So, thank you for watching this video guys. Hope you enjoy. Bye!